paano ba makakapagpahinga sa problema? How can we rest from our problems? Kasi minsan, papahinga ka sa iyong problema. Ang hirap. Habang meron kang problema, tuliro ka. Tingnan niyo po, pag may problema ka, subukan mong matulog. Hindi ka makakatulog ng mabuti. Isang nga, mababangungot ka pa. Natutulog ka na, napapaniginipan mo pa yung iyong problema. Amen? At pagkagising mo, pagod na pagod ka. Ang sakit-sakit ng iyong katawan. That is what we call fatigue. Kung paano mo iniwan yung problema, natulog ka, nandun pa rin yung problema. Yung iba, para makapagpahinga daw, manonood ng TV, manonood sa internet, manonood ng sine. Pero pag meron kang problema at nanonood ka, hindi ka makapag-focus dun sa iyong pinapanood. Hindi ka makapag-enjoy. Tumatakbo yung iyong isip dun sa iyong problema. Iniwan mo yung problema, pagkatapos mong manood, nandun pa rin. Kaya ano yung ginagawa ng iba? Nilulunod yung kanilang isip sa alak, sa bisyo, sa drugs. Yan yung ginagawa ng iba. Para saan? Para makalimutan yung problema. Nilulunod yung kanilang damdamin, yung kanilang alaala. Para hindi nila maisip, para hindi nila maalaala. Pero, pagkatapos mong uminom, maghihimasmas ka, mas malaki pa yung iyong problema. Dahil may problema ka na, masakit pa yung ulo mo. Nagkakasakit pa yung katawan mo dahil sa pag-aabuso mo sa sarili mo. Kaya yung iba, para malibang, ano pa yung ginagawa? Sugal. Kaya lang, pag natalo sa sugal, mas malaking problema. Paano ba makapagpahinga sa ating mga problema? Binibigyan tayo ng payo ng ating Panginoon. Dalawa lang pong bagay. Una, ang sinabi ng ating Panginoon, lumayo kayo. Let us go away by ourselves to a silent place, to a peaceful place. Habang ikaw ay nakababad sa iyong problema, hindi ka matatahimik, hindi ka mapapayapa, hindi ka mapapahinga. We must learn to separate ourselves from our problems and find our quiet place and find our peaceful, silent place. Kaya napakahalaga po, no? Kahit isang oras lang sa linggo, pumasok ka sa simbahan. The church should be